Ako nga pala si Charles Martinez, ang mag-uulat ngayon sa pagsusuri sa mga pananaliksik sa wika at kultura. Ang pagsusuri sa mga pananaliksik sa wika at kultura ay isang proseso ng masusing pag-aaral at pag-unawa sa mga pag-aaral na naglalayong tuklasin at maunawaan ang ugnayan ng wika at kultura sa isang lipunan. Ito ay isang interdisiplinaryong larangan na kung saan pinagsama-sama ang mga konsepto at metodolohiya mula sa mga disiplina tulad ng linguistika, antropolohiya, sosyolohiya at iba pa. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pananaliksik sa wika at kultura, ang mga nananaliksik ay sumusuri sa iba't ibang aspekto ng wika at kultura, tulad ng paggamit ng wika sa lipunan. Ang aspekto ng wika sa pagpapalaganap ng mga kulturang na ideya at halaga. Ang pagbabago sa wika at kultura sa paglipas ng panahon ay ang pagpapel ng wika sa pagbuo at pagpamanatili ng identidad ng isang pangkat o komunidad. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga pananaliksik sa wika at kultura, maaaring makamit ang apat na sumusunod na layunin. Number 1. Pag-unawa sa kompleksidad ng wika at kultura. Binibigyan diin ng mga sangkap ng wika at kultura, pati na rin ang kanilang ugnayan at implikasyon sa lipunan. Dapat pinibigyan diin ito ng wika at kultura para mas lalong lumalim ang kanilang ugnayan at implikasyon sa lipunan. Number 2. Pagpapalalim sa kaalaman. Pinapalawak ang kaalaman sa mga konsepto, teorya at metodolohiya na may kinalaman sa pagsusuri ng wika at kultura. Para lumawak ang kaalaman, dapat nilang pag-aralan ang mga konsepto, teorya at metodolohiya para mas lalong mapabuti ang kanilang pagsusuri sa wika at kultura. Number 3. Pagpapabuti ng komunikasyon. Nakakatulong ito sa pag-unawa sa pagkakaiba at pagkakapareho ng mga wika at kultura na nagbibigay sa mahusay na pakipagtalastasan at pakipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nakakatulong ito sa wika at kultura para mas lalong musay ang kanilang pakipagtalastasan at pakipag-ugnayan sa iba't ibang sektor sa lipunan. Number 4. Pagpapalawak ng perspektibo. Nagbubukas ito sa makabagong pananaw at perspektibo sa pag-unawa sa kahalagaan at implikasyon ng wika at kultura sa pagbuo ng lipunan ay identidad ng mga tao. Sabi dito, nagbubukas daw ito sa makabagong pananaw upang makabuo ng kahalagaan at implikasyon sa ating lipunan at identidad ng mga tao. Sa pangkahalatan, ang pagsusuri sa mga pananaliksik sa wika at kultura ay naglalayong nagbibigay linaw, nagsaliksik, at nagbibigay kahulugan sa mga ugnayan at epekto ng wika at kultura sa mga individual at lipunan. Narito ang 5 halimbawa sa pagsusuri sa mga pananaliksik sa wika at kultura. Number 1. Pagsusuri sa impluwensya ng wika at kultura. Ang pag-aaral na ito ay maaaring suriin kung paano naapekto ang wika sa pag-unlad at pagpamanatili ng isang kultura. Halimbawa, maaaring pag-aralan ang paggamit ng salitang dayuhan sa isang wika at kung paano ito nakakaapekto sa identidad at pagkakakilanlan ng isang grupo. Number 2. Pagsusuri sa pagbabago ng wika sa paglipas ng panahon. Maaaring suriin kung paano nagbabago ang wika ng isang kultura sa paglipas ng panahon at ang mga kadahilanan na nagtutulak ang mga pagbabagong ito. Halimbawa, maaaring pag-alaran ng mga pag-ebolba ng wikang Ingles at kung paano ito nakakaapekto sa mga aspekto ng kultura at iba pang panahon at lugar. Number 3. Pag-alaran ng kulturang ng konteksto ng wika. Ang pag-aaral na ito ay maaaring suriin ang kung paano nakakaapekto ang konteksto ng kultura sa paggamit at pag-unlad ng wika. Narito ang halimbawa.
Maaring pag-aralan kung paano nagbago ang mga pananaw at paggamit ng wika ng isang pangkat, etniko dahil nagbabago ito ng kanilang kultura at kalagayan. Number 4. Pagsusuri sa wika at identidad. Maaring suriin kung paano nakakaapekto ang wika sa pagbuo ng identidad ng isang tao o pangkat. Narito ang halimbawa. Maaring pag-aralan ang mga baybayang manggagawa na nagsisikap na mapanatili ang kanilang wika at kultura sa iba pang bansa bilang bahagi ng kanilang identidad. Number 5. Pagsusuri sa multilingualismo at multiculturalismo. Maaring pag-aralan ang mga benepisyo at hamon ng pagiging multilingual at multicultural sa lipunan. Narito ang halimbawa. Maaring suriin kung paano nakakaapekto ang pagkakaroon ng maraming wika at kultura sa mga patakaran at institusyon ng isang bansa. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tema tulad ng nabanggit na ito, maaari nating mas maunawaan ang malalim na ugnayan sa pagitan ng wika at kultura, pati na rin ang kanilang mas epekto sa lipunan at individual.